Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito kay Leroy. Taong 1987. Probinsya ng Laguna. Mang Rico naman, pang-5 araw mo nang hindi nagbibigay sa amin ah. Baka malaman ni boss to. Nako, pare-pareho tayong malalagot. Alam mo namang, sobrang hirap ng buhay, iho. Walang masyadong namimili. Mahina ang bentahan ng isda ngayon. Baka naman pwede kaming makiusap muna. Pag bumalik na sa dati ang bentahan, pangako, babawi na lang kami. Naku, 5 araw na po kasi. Kilala mo naman si Amo, di ba? Hayaan mo na, Mulag. Ako na ang bahala kay Boss Ernesto. Sige na, Mang Rico. Bumalik na po kayo sa pagtitinda. Yan ka na naman, Leroy. Umiral na naman yung pagiging santo mo. Mamaya niyan, malaman na ni boss yung ginagawa mo. Wala akong pakialam, Mulag. Una sa lahat, hindi naman sa kanila ang perang kinukolekta sa mga tindero dito. Walang karapatan si Boss Ernesto sa pinaghirapan ng mga taong yan. Hoy, tumahimik ka nga. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Bugbog sarado ka na naman. Tara na nga, umalis na lang tayo rito. Maghanap tayo ng paraan para makumpleto yung kota natin ngayon. Pag-uusap ng magpinsang Mulag at Leroy. Kapwa nagtatrabaho ang mga ito sa isang kilalang sindikato sa bayan. Sa murang edad, namulat na sa karahasan at kalupitan ng lansangan ang dalawa. Maswerteng kinupkop ng mga madre. Kaya kahit papano, nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang mamuhay ng marangal. Ngunit kinailangan nilang lumabas ng bahay ampunan ng kapwa sumapit sa edad na 18. Mag-iingat kayo sa labas. Gustuhin man naming manatili kayo sa bahay ampunang ito. Pero hindi maaari dahil may batas na sinusunod ang organisasyon. Wika ng madre. Ito ang nangangasiwa sa bahay ampunan. Naiintindihan ko po, sister. Hayaan nyo, magpapakabait kami ni Mulag. Maraming salamat po sa lahat ng mga itinuro ninyo sa amin. Dadalaw na lang po kami kapag may pagkakataon. Pangako po, kapag nakahanap na ako ng matinong trabaho, tutulong po ako sa inyo. Tugon ni Leroy. Nang mga sandaling ito, naghahanda ang magpinsan para umalis na ng bahay ampunan. Hindi po namin makakalimutan ang kabaitan niyo sa amin, sister. Tatanawin naming malaking utang na loob ang pagkupkup niyo sa amin. Hindi po ito ang huling pagkikita natin. Kagaya ng sinabi ni Leroy, babalik po kami dito pag nakahanap na ng matinong trabaho. Wika ni Mulag. Aasahan ko ang inyong mga sinabi. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa lahat ng gagawin ninyo. At palaging tatandaan ang mga pangaral ko sa inyo. Huwag niyong hayaang baguhin kayo ng mundo. Sa halip, kayo ang gumawa ng paraan para mabago ito. Tugon ng madre. Tumuloy na sa paglalakad ang dalawa. Habang nasa daan, nag-uusap ang mga ito. Alam mo, Leroy, hanggang ngayon, hindi ko pa din maintindihan ang sinasabi ni sister. Paano naman nating babaguhin ang mundo? Napakalaki nun eh. Tanong ni Mulag. Ay nako, napakaliteral mo talagang mag-isip, Mulag. Ang ibig sabihin ni sister, huwag kang magpapadala sa kasamaan ng mundo
Sa halip, ikaw ang magdala ng kabutihan dito. Tugon ni Leroy. Ito ang naging prinsipyo ng binata. Ngunit naging maila para sa kanya ang kapalaran. Kahit anong kabutihan ang ipakita sa kapwa, sinusuklian lamang ito ng panloloko at kasamaan. Dahil sa kakulangan sa karanasan, hindi nakahanap na matinong trabaho ang magpinsan. Pagbabarker sa jeepney, pagkakargador sa palengke ang pangunahing pinagkukunan nila ng ikabubuhay. Yung tipong makakain lamang ng 3 beses sa isang araw. Ayos na para sa kanila. Natuto ding makibagay ang dalawa sa buhay lansangan. Hanggang sa dumating ang puntong wala na silang pagpipilian, kundi ang kumapit sa patalim. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap ang naging buhay ng dalawa. Ngunit nabago ang kapalarang ito nang makilala nila ang isang mayamang lalaki na nagngangalang Ernesto. Isang umaga, habang papunta sa estasyon ng jeep, umaga pa lamang ay nagkakagulo na ang lansangan dahil sa mga taong papasok sa kani-kanilang trabaho. Pagdating sa paradahan, hindi na nagsayang ng oras si Leroy. Nagtawag ito ng pasahero. Isang lalaking nakasuot na magarang kasuotan ang lumapit sa kanya at nagtanong, Maaari mo bang ituro sa akin ng sakayan papunta sa Santa Rosa? Tanong ng lalaki. Nako Manong, nasa kabilang kanto pa ang sakayan papuntang Santa Rosa. Sandali lang at pupunuin ko lang ang jeep na ito. Sasamahan kita papunta doon. Tugon ni Leroy. Babalik na sana sa pagtatrabaho ang binata nang makita nitong tila nag-iba ang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Ayos lang ho ba kayo? Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit duguan niyang... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil biglang bumagsak ang lalaki. Dali-dali niya itong dinala sa ospital. Napag-alamang may saksak ito sa tagiliran. Mabuti na lamang at hindi malubha ang tama. At ayon sa doktor, magigising na ito sa loob lamang ng ilang oras. Nasaan ako? Anong nangyayari? Tanong nito habang pinipilit na bumangon. Dinala ko kayo sa ospital, Manong. Nawalan kayo ng malay. Ang sabi ng doktor, maraming dugo ang nawala sa inyo. Mabuti na lang at hindi tinamaan ng atay at bitukan niyo. Pwede ko po bang malaman kung anong nangyari? Tugon ng binata. Nagkaroon ng kaguluhan sa kabilang kalye. Nadamay lang ako. Tama, yun nga ang nangyari. Muling wika ng matanda. Alam ni Leroy na nagsisinungaling lamang ito. Ngunit hindi na kumibo pa ang binata. Ganun ba? Pero nagtataka lang ho ako. Pasensya na sa mga tanong ko ha. Taga saan ka ba at ano ang gagawin mo sa Santa Rosa? Doon ako nakatira, iho. Alam mo, utang na loob ko sa iyo ang buhay ko . Sana hayaan mong makaganti man lamang ako sa kahit maliit na paraan. Maaari ko bang malaman, bukod sa pagbabarker mo, ano pa ang pinagkakakitaan mo? Muling wika ni Ernesto. Dito na napaghalataan ng binatang may itinatago ito tungkol sa pagkatao. Wala na po. Yun lang ang pinagkukunan ko ng makakain sa araw-araw. Sa prangkang salita,
Naantala niyo ho ang paghahanap buhay ko. Dahil sa nangyari. Siguro may mga tao ka namang pwedeng tawagan. Babalik na po ako sa paradahan. ₱5 pa lamang ang kinikita ko ngayong araw eh. Wika ni Leroy. Pasensya na kung nakaabala ko ha. Pero walang nakakaalam sa mga kamag-anak ko nitong nangyari sa akin eh. Ako nang bahala sa buong araw mong kikitain. At dadagdagan ko pa. Samahan mo lang akong makauwi sa Santa Rosa. At baka doon, maaari kitang bigyan ng trabaho. Yun eh, kung hindi ka namimili. Tugon ng lalaki. Hindi tinanggihan ng binata ang alok nito. Sinamahan ni Leroy si Ernesto pabalik sa sinasabi nitong tahanan. Laking gulat ng binata. Huminto ang sinasakyan nila sa harapan ng napakalaking mansyon. Sandali lang. Bakit dito tayo tumigil? Nasaan ang bahay mo? Tanong ni Leroy. Iniikot nito ang tingin sa paligid. Napagtantong walang ibang tahanan doon. Ito mismo ang bahay ko, iho. Pagpasensyahan mo na at napakalayo sa kabiasnan. Halika, tumuloy ka sa aking tahanan. Sinalubong ito ng ilang kalalakihang nakasuot na magarang kasuotan. Binati ng mga ito si Ernesto. Inalalayan papasok ng bahay. Sandali lang. Seryoso ka ba? Bakit mo ko dinala dito? Huminto sa paglalakad si Ernesto. Tinawag ang isa sa mga tauhan. Marcos, samahan mo si... Teka, ano nga pala ang pangalan mo? Leroy ho. Leroy ang pangalan ko. Samahan mo si Leroy sa tutuluyan niyang silid. Bigyan mo na din ng masusuot. Maligo ka. Magkita tayo sa hapagkainan. Doon ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Wika ni Ernesto. Matapos magbihis lumabas ng silid si Leroy. Nagulat ito nang makita ang pinsang simulag na nakaupo sa mesa. Kasama ang ilan pa sa mga kalalakihang hindi nito nakikilala. Teka, anong ginagawa mo dito, Leroy? Hanap ako ng hanap sa iyo kanina sa paradahan. Dahil nakakita na ako na mapapasukan natin. Tapos, malaman lamang ko lang, nauna ka pa pala dito. Wika ni Mulag. Ako nga ang nagulat sa iyo eh. Paano mong nakilala ang mga taong to? Tanong ni Leroy. Narinig ko kasing naghahanap sila ng mga tauhan. Hindi ko pa alam kung anong trabaho ang papasukan ko pero wala na akong pake. Kailangan nating kumita ng pera eh. Wika ni Mulag. Magsasalita pa sana si Leroy. Ngunit dumating na si Ernesto. Mabuti naman at dumating na kayong lahat. Ito na ba ang mga bagong pasok? Ipinapakilala ko sa inyo si Leroy, ang nagligtas ng aking buhay. Wika ni Ernesto. Walang anuman yon. Ang gusto ko lang malaman kung anong trabaho ang inaalok nyo sa mga taong ito. Tanong ni Leroy. Yan ang gusto ko. Agresibo. Simple lang naman ang trabaho ninyo. Hawak ko ang buong palengke dito sa Santa Rosa at maging sa Karatig Bayan. Ang mga nagbebenta at nagbabagsak ng isda sa lugar na yon, nagbabayad sa akin ng proteksyon. Araw-araw akong naniningil sa kanila. At dahil lumalawak na ang aking sakop, medyo kinukulang ako sa mga tao. Pagpapaliwanag ni Ernesto. Kung ganun,
Sindikato pala kayong lahat. Kung nalaman ko lang na mas maaga, hindi na sana kita niligtas. Wika ni Leroy. Oy, mag-iingat ka sa pananalita mo ha. Hindi mo ba alam kung sinong kausap mo, bata? Tanong ni Marcos. Bakit? Anong gagawin mo? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi mo ko matatakot ng baril na nakasukbit sa bewang mo. At huwag mong susubukang bumunot dahil hindi ka sasantuhin ng tinidor na hawak ko. Tugon ni Leroy. Pakiusap, Leroy. Maupo ka muna. Hindi ito ang oras para magbangayan kayo. Marcos, itabi mo ang baril mo. Pasensya na po, Senyor Ernesto. Gusto ko lang sanang ilagay sa tamang kalagayan ng batang ito. Ako nang bahala sa kanila. Para kang bago ng bago eh. Ganito ka din naman nung unang dating mo sa mansyon ko. Wika ni Ernesto. Napangiti na lamang si Marcos. Tuluyang lumabas ng silid. Naiwan si Leroy at Mulag kasama si Ernesto. Paano mong nakilala ang pinsan ko? Huwag mong sabihin nagkataon lang ang pagkikita namin dito. Tanong ng binata. Maniwala ka man o hindi. Ganon nga ang nangyari. Hindi ko alam kung sino ang nakukuha ng aking mga tauhan. Sa kabilang banda, hindi ba maganda ito? Dahil magkasama kayo ng pinsan mo sa trabaho. Tugon ni Ernesto. Hindi na nagsalita pa ang binata. Sa isip nito, wala na din naman silang mahanap na matinong trabaho. Kaya minabuti na lamang ng mga itong tanggapin ang alok ni Ernesto. Dito na nagsimulang makilala si Leroy. Kinatatakutan ang binata sa palaisdaan, maging sa ibang bahagi ng bayan. Sa kabila ng pinapakitang panglabas na ugali, may kakaibang kabaitan si Leroy. Bagay na labis na hinahangaan sa kanya ni Ernesto. Hindi na nagbago ang tingin ng binata sa amo. Itinuring niya itong masamang tao. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na may isa pang katauhang itinatago ang amo. Maagang nagising si Leroy. Minabuti nitong magkape muna bago pumunta sa bayan. Buwaba sa bakuran ang binata. Nakita nito ang isang matandang nag-aasikaso ng mga tanim ng bonsai sa hardin. Napakaganda talaga ng mga halamang ito. Pero ang ipinagtataka ko ay kung bakit pilit binabaluktot ng mga tao ang sanga nito. Maganda na ang isang puno sa natural nitong paraan. Hindi na kailangang talian. Baluktutin o putulin pa ang mga sanga. Wika ng matanda. Magandang umaga po sa inyo, Manong. Mawalang galang na po. Sino ba ang kausap niyo? Tanong ni Leroy. Di kung sinong nakikinig. May nakikita ka pa bang ibang tao dito, iho? Napataas ang kilay ni Leroy dahil may pagkapiloso po ang matanda. Kayo po ba ang hardinero ni Ernesto? Tanong ng binata. May iba ka pa bang nakikitang nag-aalaga ng mga halaman dito? Ano ba yung mga tanungan mo? Para ka namang hindi nag-iisip bago magsalita. Tugon ng matanda. Aba, lokong to Pinagmukha pa akong... Ay nako, masisira lang ang araw ko dito. Makaalis na nga lang. Wika ng binata sa sarili.
Ngunit napahinto ito nang muling magsalita ang matanda. Bata, gusto mo ba ang ginagawa mo? Nagulat si Leroy sa tanong na matanda. Alin ho, Manong? Itong trabaho ko? May pagpipilian po ba ako? Tugon ni Leroy. Bakit ako ang tatanungin mo? Kung may pagpipilian ka pa, nasa'yo pa rin ang pagpapasya, bata. Wika ng matanda. Napaisip si Leroy sa sinasabi nito. Para sa mga kagaya ko, wala na siguro, Manong. Kaya pipilitin ko na lang ang maging masaya sa kung anong meron ako ngayon. Sabi nga sa akin ng isang malapit na kaibigan, huwag kong hayaang baguhin ako ng mundo. Sa halip, ako ang magdadala ng pagbabago dito. Wika ng binata. Napangiti ang matanda. Nilapag ang hawak na gunting. Naglakad ito papunta sa mesa at naupo sa harapan ni Leroy. Napakagandang kasabihan. Pues, kung gusto mong magdala ng pagbabago sa mundong ito, simulan mo sa iyong sarili. Heto, tanggapin mo. Bilang pagsalubong, maligayang pagdating sa mansyon ni Senyor Ernesto. Wika ng matanda habang inilalabas ang isang medalyon. May medalyon na po ako, Manong. Pero napakaganda po nito. Kaya hindi ko to tatanggihan. Tugon ng binata. Suotin mo nga at titignan ko kung babagay sa'yo. Isinuot ni Leroy ang medalyon. Laking gulat nito dahil biglang bumigat ang pakiramdam. Napaupo ang binata. Unti-unting nararamdamang tila may kung anong lumilikop sa kanyang katawan. Isa kang mabuting tao, Leroy. Hindi ako nanghihinayang nang dalhin kita sa pamamahay ko. Alam kong may magagawa kang kabutihan sa kapwa mo. Wika ng matanda. Ito ang huling katagang narinig ni Leroy mula rito. Bago tuluyang mawala ng malay, nagising na lamang itong niyuyugyug ni Mulag. Leroy, ano bang ginagawa mo dito? Bakit ka natutulog sa mismong bakuran ng mansyon? Pag nakita ka ni Senyor Ernesto, naku, yari ka talaga. Wika ni Mulag. Papungas-pungas pang bumangon ang binata. Dali-daling inayos ang sarili. Napansin nito ang medalyong nakalapag sa mesa. Tinignan ang kanyang suot. Naalala nito ang matandang nakausap kani-kanina lang. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako kanina. Pero may nakita ka bang matandang lalaki na nag-aayos ng mga bonsai dito kanina? Tanong ni Leroy. Dinampot ni Mulag ang tasang ininuman ng binata. Hindi naman alak ang laman ng tasang to. Pero bakit ang aga-aga eh? Parang lasing ka. Wala tayong matandang lalaking kasama dito. Ang pinakamatanda na sa atin si Marcos. Tara na. Lalabas na si Senyor Ernesto. At gusto niyang sumama ka sa kanya ngayong araw. Ako na muna ang bahala sa pangongolekta. Tugon ni Mulag. Maya-maya ay lumabas na ang amo. Kasama nito si Marcos. Sinalubong naman ni Leroy ang Ginoo. Inabot ang daladala nitong bagay. Nasabihan ka na ba ni Mulag na ikaw ang sasama sa akin ngayon? Tanong ni Ernesto.
Oo, senyor. Ang totoo niyan, handa na nga ho ako eh. Tugon ng binata. Magaling kung ganon. Pwes tara na. At ayokong mahuli sa aking pagpupulong. Muling wika ni Ernesto. Tumuloy na ang mga ito sa kanilang pupuntahan. Habang nasa biyahe, napuna ng amo ang suot na medalyon ng binata. Maganda yung bago mong medalyon, bata. Saan ang galing yan? Tanong ng amo. Ito po ba? Ano kasi? May matanda kanina doon sa hardin na nagbigay nito sa akin eh. Pero sabi ni Mulag, wala naman daw tayong hardinero. Kaya nagtataka ako eh, kung sino yung matandang yon eh. Tugon ng binata. Wala nga. Pero hindi bali na. Ang mahalaga, bagay sa'yo. At siguro magagamit mo yan para magdala ng pagbabago sa mundo. Wika ni Ernesto. Nagulat ang binata sa sinabi ng amo. Wala itong pinagsabihan ng mga katagang yun, kundi si Mulag at ang matandang hardinero. Hindi na lamang niya ito binigyan ng pansin. Sa isip-isip ng binata, maaaring si Mulag ang nakapagbanggit nito sa amo. Siya nga po pala, saan tayo pupunta? Tanong ni Leroy. Pupunta tayo sa Maynila. May mahalaga kong pagpupulong na dadaluhan. Mapanganib ang lakad na ito, Leroy. At nakita ko ang potensyal mo. Kaya ikaw ang isinama ko. Malaki ang tiwala ko sa iyo, bata. Tugon ni Ernesto. Huwag po kayong mag-alala, Senyor Ernesto. Ako pong bahala sa inyo. Walang makakadikit ni isa man sa mga kalaban niyo. Wika ng binata. Tumawa ng malakas si Ernesto. Tinapik sa balikat si Leroy. Inabot ng 3 oras ang biyahe mula Laguna hanggang Maynila. Huminto ang sasakyan nila Ernesto sa harapan ng isang malaking gusali. Sumunod ka sa akin, Leroy. Huwag kang mag-alala. Mga kaibigan ko ang nasa loob ng gusaling ito. Hindi nila tayo gagalawin. Wika ng amo. Tumango lamang si Leroy bilang pagsang-ayon. Naglakad ang mga ito papasok ng gusali. At nang makarating sa loob, sinalubong ng ilang kalalakihan ang dalawa. Mabuti naman at nakarating ka, matandang ermitanyo. At sino naman itong kasama mo? Tanong ng isa sa mga lalaki. Baguhan pa lamang si Leroy, seryo. Kaya magpakabait ka sa kanya. Tugon ni Ernesto. Alam mo naman ang patakaran natin sa samahang ito, Senyor Ernesto. Kailangang binyagan ng mga baguhan. Wika ng lalaking nagngangalang seryo. Nako, huwag ka nang mag-abala pa. Subuko na ang kakayanan ng batang yan. Kaya sinisiguro ko sa iyo, pagsisisihan mo lang ang pagbibigay sa kanya ng pagsubok. Bueno, tara na at siguradong nag-aantay na ang iba nating kasamahan. Tugon ni Ernesto. Nakatingin ng nakakaloko si Seryo sa binata. Tinaasan lamang ito ng kilay ni Leroy. Habang naglalakad, hindi maiwasan ng binatang mamangha sa lugar. Papunta sila sa pinakailalim ng gusali. Ramdam ni Leroy ang kakaibang presensya. Noong una,
Inakala nitong dahil lamang sa lokasyon ng nararamdaman niya. Ngunit kalaunan, napagtanto ng binatang tila may kakaiba sa mga taong kaharap. Mistiso ang mga ito. Nakasuot na magarang kasuotan. Ang ilan ay nagsasalita pa sa wikang Espanyol. Nakatayo lamang ang binata sa isang sulok habang pinagmamasdan ang among nakikipag-usap sa mga naroroon. Maya-maya pa, naupo ang mga ito sa mahabang mesa at ang nasa pinakadulo ay si Ernesto. Sinimula ng mga ito ang pagpupulong. Wala namang kakaibang kaganapan. Tungkol sa kalakaran ng negosyo ni Ernesto ang kanilang pinag-uusapan. Halos 2 oras, nag-uusap-usap pa rin ang mga ito. Nangangalay na ang binti ng binata, kaya naisip nitong mag-unat-unat. Napalingon si Leroy sa dingding. Doon ay nakita niya ang ilang larawang iginuhit ng kung sino. Base sa mga nakikita, alam ni Leroy na mahalagang tao ang mga ito. Hindi pamilyar sa kanya ang mga pangalang nakasulat. Ngunit laking gulat ng binata nang makita ang muka ng matandang hardinero. Hindi kumibo ang binata dahil nasa kalagitnaan ng pagpupulong ang kanyang amo. Inantay nitong matapos ang pag-uusap. Saka pa lamang ito nagsalita. Pasensya na po, Senyor Ernesto. Pero may tanong lamang po ako. Ano po ang ginagawa ng litrato ng hardinero natin sa dingding ng silid na ito? Tanong ni Leroy. Narinig naman ni Sergio ang tanong ng binata. Kaya naman nilapitan niya ito at hinatak sa kwelyo ng damit. Yan ang hirap sa inyong mga tao. Masyado kayong arogante. Paano mong naaatim na tawaging hardinero ang sarili mong Panginoon? Lapastangan kang tagalupa. Wika ni Sergio. Hindi naman umawat si Ernesto. Sa halip ay umatras ito. Hinayaan si Leroy sa susunod niyang gagawin. Hinawakan ng binata ang kamay ni Sergio at sinabing, "Ang lakas ng loob mong kwelyuhan ako. Sino ka ba sa palagay mo?" Tanong ni Leroy. Nanlaki ang mga mata ni Sergio nang maramdaman ang kakaibang lakas ng binata. Unti-unti nitong nabibitawan ang kwelyo ni Leroy hanggang sa tuluyan na itong mapaluhod. Dahil pinipilipit ng binata ang kamay nito. Sa pagkakataong iyon, nagsalita na si Ernesto. Hindi ba gusto mong subukan ang aking bagong alalay? Ngayon na ang pagkakataon mo, Sergio. At ikaw naman, Leroy, huwag kang magpapapigil. Kahit mapatay mo siya, wala kang dapat alalahanin. Wika ni Ernesto. Umatras ng bahagya si Leroy. Nagunat ng katawan. Tignan natin kung hanggang saan ang yabang ng taong to. Kanina mo pa ako pinipikon eh. Wika ni Leroy. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihin sa akin ng mga katagang yan. Sa hula ko, wala kang kaide-ideya kung ano ang pinasok mo, bata. Tugon ni Leroy. Puro ka salita. Bakit hindi mo na lang ipakita ang mga sinasabi mo? Muling wika ng binata. Sinugod nito si Sergio. Laking gulat ng lahat. Dahil nagawang pabagsakin ni Leroy ang malaking lalaki sa pamamagitan ng isang suntok. Dahan-dahang tumayo si Sergio at kinapa ang kanyang bibig.
Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito kalakas na suntok. Mukhang hindi nga nagkamali ng pagpili sa'yo ang matandang ermitanyo. Wika ni Seryo. Naglakad ito papunta kay Leroy. Hinawakan sa balikat ang binata. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Banta ni Leroy. Wala kang dapat ipag-alala. Napatunayan mo na ang iyong sarili, bata. Maligayang pagdating sa aming samahan. Wika ni Seryo. Napalingon si Leroy kay Ernesto. Nakatitig lamang ito sa kanya habang nakangiti. Maya-maya ay isa-isa nang nagsialisan ang mga tao sa silid. Naiwan na lamang si Ernesto at Leroy na nag-aayos ng mga kagamitan. Dito na nilahad ni Ernesto ang lahat tungkol sa totoong pagkatao. Alam kong naguguluhan ka sa mga pangyayari. Siguro nga oras na para malaman mo kung ano ang pinasok mo, bata. Wika ni Ernesto. Naupo si Leroy sa tapat nito. Hinayaang magsalita ang amo. Ang samahang ito ay binubuo ng matataas na uri ng mga engkanto. At ako ang namumuno sa kanila. Kung napapansin mo, ang mga tao sa palengke, kagaya ni Rico, sila ay mga engkantong piniling mamuhay dito sa mundo ng mga tao. Hindi ligtas ang kanilang pananatili sa lugar na ito. Kaya kailangan nila ng proteksyon laban sa mga tumutugi sa kanila. Pagpapaliwanag ni Ernesto. Sa puntong yun, gustong matawa ni Leroy dahil sa mga naririnig. Hindi makapaniwala ang binatang nagsasalita ang isang kagalang-galang na Ginoo tungkol sa mga engkanto. Alam mo, Senyor Ernesto, hindi talaga ako naniniwala sa mga engkanto eh. Pero sa naririnig ko sa iyo ngayon, parang hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ba ang hindi. Wika ni Leroy. Nauunawaan ko. Kaya makinig kang mabuti sa ikukwento ko sa iyo. Tugon ni Ernesto. Muling itinuloy na matanda ang kanyang salaysay. Ayon dito, matagal na panahon na ang nakalilipas nang magsimulang pumunta ang mga engkanto sa mundo ng mga tao. Nagustuhan nila ang kapaligiran dahil na din sa higit na kakaiba ang mundong ginagalawa ng mga tao kesa sa mundong ginagalawa nila. Ang ilan ay piniling manatili sa mundong ibabaw. Ngunit sa kasamaang palad, nanganib ang buhay nila dahil sa mga manggagamot at antingerong pilit silang pinababalik sa kanilang mundo. Kung gano'n naman pala, bakit pa rin gusto nilang mamuhay dito sa mundong ibabaw? Tanong ng binata. Masyadong masalimuot ang mundo ng mga engkanto, Leroy. At dito sa mundo ng mga tao, natagpuan nila ang kalayaang wala sa kanilang pinagmulan. Ang ilan sa kanila, nagkaroon na ng pamilya dito. Nagkaanak sa mga babaeng mortal, bagay na hindi nila magagawa sa pinanggalingang komunidad. Tugon ni Ernesto. Ikaw, paano ka namang napasok sa ganitong... Ewan, kung matatawag mo ba itong propesyon? Magandang tanong. Tinanggal nito ang balabal. Nanlaki ang mga mata ni Leroy.
nang makita ang matandang hardinero. Alam kong nagulat ka. Pero kumalma ka lang dyan. Maupo ka at hayaan mong ikwento ko sa'yo ang lahat. Ang katauhan ni Ernesto ay balat kayo ko lamang. Wika ni Mang Tino. Ibig sabihin, engkanto ka din kagaya nila. Tanong ng binata. Natatakot na ito ngunit hindi nagpapahalata. Hindi ako engkanto bata. Sabihin na lang natin na isa ko sa mga albularyong nakakaunawa sa mga engkanto. Sinikap kong marating ang antas ng pagiging ermitanyo upang mabigyan sila ng sapat na proteksyon habang nandito sila sa mundo natin. At yon ang kanilang binabayaran sa samahang ito. At itong medalyong binigay mo kanina, may kinalaman ba to sa biglang paglakas ng katawan ko? Ang medalyong infinito. Oo. Sabihin na natin ganun nga. Ipinagkaloob ko sa'yo ang gamit na yan. Dahil alam kong malaki ang magiging papel mo sa samahang ito, Leroy. Hindi ko alam ang iisipin sa totoo lang, Manong eh. Pero nandito na din ako. Kaya siguro, pangangatawanan ko na lang. Wika ni Leroy. Ito ang naging simula ng pagbabago sa pananaw ng binata sa buhay. Unti-unti nitong nauunawaan ang lahat ng sinasabi ni Mang Tino. Nakiusap din ang matandang wag ipagsabi ang lihim kahit kanino. Itinago ni Leroy ang lihim ng matanda. At dahil alam na ng binata ang totoong pagkatao ni Ernesto, palagi itong nahaharap sa panganib, nasasangkot sa mga basag ulo, at kung minsan, hindi maiwasang makabangga ng binata ang ilang malalakas na manggagamot. Isang hapon, kakagaling lamang nito sa pangungulekta nang harangin siya ng isang lalaki. Pilit umiiwas si Leroy, ngunit sinasadya ng lalaking yon na banggain siya. Ano bang problema, pare? Wala ka bang magawa sa buhay mo? Tanong ni Leroy. Malaki ang problema ko at nakatayo ngayon sa harapan ko. Tugon ng lalaki. Pwede ba? Nagmamadali ako. Kung wala kang magawa sa buhay mo, wag ako ang pagdiskitahan mo. Wika ni Leroy. Palis na sana ang binata nang biglang hawakan ng lalaki ang braso. Ang hindi ko maintindihan kung bakit nyo binibigyan ng proteksyon ng mga engkantong nandito sa mundo. Hindi pa ba malinaw sa inyo na bawal sila sa lugar na ito? Isa ka pala sa mga taong makikitid ang utak. Alam mo, may mga dahilan kami. At kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi mo din ito maiintindihan dahil sarado ang mga isip ninyo. Sarado ang isip. Matanong nga kita, gaano ba kalaki ang tinatanggap mo sa mga engkanto bilang kabayaran? Muling tanong ng lalaki. Dito na nag-init ng tuluyan ang ulo ni Leroy. Hinarap na ito at bahagyang itinulak. Kung wala kang matinong sasabihin, umalis ka sa harapan ko. Kundi magsisisi kang kinausap mo ba ako? Wika ni Leroy. Laking gulat ng binata nang biglang manigas ang katawan. Sinubukan niyang humakbang ngunit tila hindi nakakabit ang mga paa sa katawan. Sinasabi ko na nga ba may tangan ka ding kagaya ko. Pero bakit mas pinili niyo ang protektahan ng mga engkanto? Yan ang katanungang naglalaro sa isipan ko
hindi ko malaman kung ano ba talaga ang totoong pakay mo. Muling tanong ng lalaki. Kung ano man ang pakay namin, hindi ko na kailangan pang sabihin sa'yo yon. Wala ka ng pakialam doon. Dahil kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi naman nun mababago ang paniniwala mo. Tugon ni Leroy. Kinalas ng lalaki ang tigalpong binato nito sa kanya at nagpakilala. Ako nga pala si Andoy. Ikaw, anong pangalan mo? Wika ni Andoy. Leroy. Leroy ang pangalan ko. Tugon ng binata. Iginagagala kitang makilala, Leroy. Tungkol naman sa pagpapaliwanag, bakit hindi mo subukan sa akin? Malay mo, maintindihan ko. Muling wika ng binata. Sabay turo ng isang bakanting mesa sa tabi ng tindahan. Nag-inuman ang dalawa hanggang sa hindi namamalaya ni Leroy na nagiging kampante na ito sa kausap. Ikwinento ni Andoy ang tungkol sa sarili. Ganon din si Leroy. Napagtanto ng binatang hindi naman masamang tao si Andoy. Sadyang hindi lang sila nagkakaunawaan pagdating sa kani-kanilang prinsipyo. Hindi ka naman pala masama, Andoy. Siguro, hindi lang tayo nagkakaintindihan. Iba ang pananaw mo tungkol sa pananatili ng mga engkanto dito sa mundo ng mga tao. Iba din ang sa akin. Pero kung titignan mabuti, iisa lang ang hangarin natin. At yon ay mapabuti ang kanilang kalagayan. Wika ni Leroy. Tama ka. May mga engkantong hindi maganda ang pakay sa mundong ito. Ang ilan sa kanila, nandudukot na mga tao para gawing alipin sa kanilang mundo. At ang ilan naman, ginagawang konsumo ang mga kagaya natin. Kaya kami nandito. At isa sa mga nasa ilalim ng proteksyon mo ang hinahanap kong engkanto. Pasensya ka na kung kinumpronta kita, kaibigan. Tugon ni Andoy. Nagulat si Leroy dahil wala itong kaalam-alam. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Andoy. Maaari mo bang ituro sa akin ang sinasabi mong engkanto? Ako mismo ang puputol ng ulo niya para sa'yo. Wika ni Leroy. Walang problema, kaibigan. Bukas ng umaga, magkita tayo sa likod ng palengke at ituturo ko siya sa'yo. Tugon ni Andoy. Matapos ang masayang inuman ay kapwa nagpaalam na ang mga ito. Ngunit wala pa ding tiwala si Leroy sa bagong kaibigan. Kaya naman sinangguni ng binata ang nangyari sa amo. Sakit nga sa ulo ang mga albularyong yan. Ang hirap nilang paintindihin. Pero kung totoo man ang sinasabi niya, hindi rin ako papayag na may mga lumalabag sa kasunduang ibinigay ko sa kanila. Mabuti pang mag-obserba ka muna sa mga sakop natin, Leroy. Mungkahi ni Ernesto. Kinabukasan, maagang nagpunta sa nasabing lugar si Leroy para katagpuin si Andoy. Dumating naman ito kagaya ng napag-usapan. Ang akala ko, magsasama ka ng ibang albularyo at pagtutulungan niyo ako. Bungad ng binata. Kumikilos akong mag-isa, Leroy. At isa pa, may isang salita ko. Hindi ako traidor kagaya ng iniisip mo. Tara na, ituturo ko sa iyo ang sinasabi kong engkanto. Tugon ni Andoy. Naglakad ang dalawa papasok sa gulayan. Itinuro ni Andoy ang isang lalaki. Si Anton.
Tama kang nasa ilalim nga siya ng proteksyon ni amo. Pero matagal ko nang minamanmana ng isang yan. Wala naman akong napapansing kakaiba. Maliban na lang sa... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Dahil may naalala ito. Nilapitan ni Leroy ang lalaki at kinausap. Anton, maaari ba kitang makausap sandali? Tanong ni Leroy. Walang problema. Tungkol saan ba ito, Boss Leroy? Tugon ng lalaki. May mga nadidinig ako tungkol sa'yo. Pero syempre, gusto ko pa ding malaman ng totoo. Tungkol saan ba ang gusto mong malaman? Tungkol sa pandurukot nyo sa mga bata dito sa atin at dinadala nyo sa inyong mundo. Wika ni Leroy. Nanlaki ang mga mata ni Anton nang marinig ang tanong ng binata. Hindi ko alam ang sinasabi mo, amo. Saka isa pa, nagbabayad naman kami ng sapat na proteksyon sa amo mo. Sobra pa nga ang ibinibigay ko. Kaya siguro naman, malaya kaming gawin ang kung anong gustuhin namin. Alinsunod sa mga patakaran. Tugon ni Anton. Napataas ng kilay si Leroy sa naging tugon nito. Oh, tama ka. Nagbibigay kayo ng proteksyon. Pero hindi nasaklaw ng proteksyong yon ang paggawa nyo ng hindi maganda sa mga tao. Alam ko ang patakaran at kung totoo man ang naririnig ko, malinaw na nilabag nyo ang kasunduan. Wika ng binata. Kahit lumabag pa kami sa kasunduan na yan, wala ka na ding magagawa pa. Tuta ka lang ni Ernesto at sumusunod sa kanyang mga utos. Tandaan mo, ang ginto namin ang bumubuhay sa mga kagaya mong tao. Sandali nga, gusto mo bang pag-usapan natin to sa ibang paraan? Ilang piraso ba ng ginto ang gusto mo? Sabihin mo lang at ibibigay ko yun sa'yo. Manahimik ka lang. Totaliya naman ang habol niyong mga tao, hindi ba? Wika ni Anton. Lalong nag-init ang ulo ni Leroy sa mga sinabi nito. Ngunit nanatiling kalmado ang binata. Mukha bang ako yung tipong tatanggap ng lagay mula sa'yo, Anton? Yun ba ang tingin mo sa akin? Huwag ka nang magmalinis, Leroy. Bakit? Ano ba ang dahilan mo? Bakit ka nagtatrabaho kay Ernesto? Hindi ba para kumita? Tugon ni Anton. Napakadaming tao sa lugar na yun at hindi maaaring gumawa ng gulo ang binata. Palalampasin kita sa ngayon pero sa oras na mapatunayan kung totoo ang mga narinig ko, humanda ka dahil kakatayin kita at isisilid sa kahong may yelo. Banta ng binata. Matapos ay umalis na ito sa lugar. Ano? Umamin ba? Tanong ni Andoy. Oo, umamin siya. Pero malakas ang loob ng isang yon. Siguro maliban kay amo, may iba pang nagbibigay ng proteksyon sa kanya. Tugon ni Ernesto. Malamang. Pero kung ako sa'yo, Leroy, gagawin ko na to ng paraan. Kayo din ang mapapahamak pag nagkataon Payong kaibigan lang, ha? Muling wika ni Andoy. Matapos ay nagpaalam na ito. Kinahaponan, habang pauwi, sinalubong ito ng ilan sa mga tauhan ng amo.
Ayon sa mga ito, malubha ang kalagayan ni Mulag. Kasalukuyang nasa ospital matapos magtamo ng 4 na saksak sa likod. Dali-daling pinuntahan ni Leroy ang pinsan. Nakita itong nag-aagaw buhay sa ospital. Sino sa palagay mo ang gagawa nito sa kanya? Alam ng lahat ng tao na nagtatrabaho sa akin si Mulag. Kaya hindi ko lubos maisip kung sino ang tatarantado sa pinsan mo. Wika ni Ernesto. Iisa lang ang pinaghihinalaan ko, Senyor Ernesto. Si Anton. Tugon ng binata. Kagad itong umalis. Balak nitong puntahan si Anton upang kumprontahin. Bagaman walang sapat na katibayan, si Anton lamang ang may sapat na motibo para gawin yon. Pagdating sa gulayan, saktong nagliligpit na si Anton. Inantay ng binatang makaalis ito para masundan at ilang sandali pa. Naglakad na palayo si Anton. Palihim na sinundan ni Leroy ang engkanto hanggang sa makarating ito sa isang eskinita. Huminto ito sa tapat ng isang pinto. Ilang beses na kumatok bago tuluyang pagbuksan ng nagbabantay mula sa loob. Naglakad ang binata papunta sa pintong yun. Sinubukan ding kumatok at hindi akalain ni Leroy na pagbubuksan siya ng nagbabantay. Ni hindi man lamang ito naghinala. Tuloy-tuloy na naglakad ang binata papasok hanggang sa marating nito ang isang buluwagan na napakadaming engkantong nagtitipon. Napalingon ang mga ito nang maramdaman ng binata. Binati pa ito ng mga engkanto. Inanyayahan sa kani-kanilang mga mesa. Aba naman, nandito ka din pala, Leroy. Mabuti naman at natunton mo ang lugar na ito. Dito kami nagtitipon-tipon para magliwaliw. Bakit hindi ka maupo sa aking mesa? Wika ng isa sa mga engkanto. Hindi na po, Tatang Rico. May hinahanap po kong engkanto. Nasaksak po si Mulag at siguradong nandito ang may kagagawa nun. Tugon ni Leroy. Nako, mukhang nagkamali ka ng pinasok, Leroy. Pugad ito ng mga engkanto at walang kapangyarihan ang mga kagaya mo sa lugar na ito. Sino ba ang hinahanap mo? Si Anton po, Manong. Nakita ko siyang pumasok sa silid na yon. O siya, ako nang bahala. Pero mag-abang ka na lang sa labas. Delikado kung dito ka gagawa ng eksena, iho. Muling wika ni Mang Rico. Ngunit imbes na sumunod sa sinabi nito, marahang sinundan ni Leroy ang matanda. Hanggang sa makarating ito sa silid na pinasukan ni Anton. Nadinig nito ang usapan sa loob ng silid. Pinagagalitan ni Tatang Rico si Anton. Nakikipagsagutan naman ito sa matanda. Hanggang dito ba naman? Sinundan pa ako ng tuta ni Ernesto. Hindi pa sila nadala sa ginawa ko sa kasama nila. Masyado nang nakikialam ang taong yan. Wika ni Anton. Nang makumpirma ng binata ang hinala, walang pagdadalawang isip nitong sinipa ang pinto. Pinagsusugod ang mga humarang sa kanyang engkanto. Dinig na dinig ko ang lahat ng sinabi mong walang hiya ka. Pinalampas na kita. Pero pati ang pinsan ko, pinakialaman mo ba? Wika ni Leroy. Nagulat si Anton. Hindi nito akalaing maglalakas loob ang binatang pasukin siya sa silid. Ang lakas naman ng loob mo at dito mo pa talaga ako sinugod. Alam mo ba kung nasan ka, bata?
Nandito ka sa aking teritoryo. Wika ni Anton. Iniikot ni Leroy ang tingin. Nakita ang napakadaming tauhan nito. Sa tingin mo, natatakot ako sa mga tauhan mo. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa pinsang ko. Tugon ni Leroy. Matapos ay sinugod ito ng mga tauhan ni Anton. Ngunit dahil sa tangang medalyong infinito, walang naging panama ang mga engkanto sa binata. Mukhang nakakalimutan mo din yata kung sino ako, Anton. Hindi ako ilalagay ni Ernesto sa ganitong posisyon kung wala akong sapat na kakayanan para paluhurin sa lupa ang mga kagaya mo. Wika ni Leroy. Kitang-kita naman na matinding takot sa mukha ng mga engkanto. Ni minsan, hindi nito inasahang ganon kalakas ang binata. Maghunos dili ka, Leroy. Pwede naman nating pag-usapan ito. Magkano ba ang kailangan mo? Sabihin mo lang. Kaya kong ibigay sa'yo yon. Wika ni Anton. Kagaya ng sinabi ko, hindi ako nasisilaw sa kung anong may aalok mo sa akin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Tugon ni Leroy. Binunot ni Anton ang kanyang punyal. Sinugod si Leroy. Kung mamamatay lang din ako ngayon, mabuti pang isama na kita. Wika ni Anton. Sinalo ng binata ang patalim. Gamit ang palad. Unti-unting inangat papunta sa leeg ni Anton. Sabay tulak. Dahilan para bumuon ito sa ngalangala ng engkanto. Binunot ni Leroy ang punyal. Walang pagdadalawang isip na sinaksak sa puso ni Anton. Matapos inihagis ng binata ang katawan nito papunta sa mga nagtitipon-tipong engkanto. Magsilbisa ng aral sa inyo ang nangyaring ito. Kung meron pang nais lumubag sa kasunduan, huwag nyo nang ituloy. Dahil hindi ako manghingiming itulad kayo sa engkantong ito. Wika ni Leroy. Naghiyawan ang mga engkanto. Matagal na pala nilang nais mawala si Anton. Ang ilan sa mga ito ay sinasabing nabahiran ang kanilang malinis na pangalan dahil sa kagagawa ng kagaya ni Anton. Ipinasiguro naman ni Leroy na hindi niya hahayaang mangyayari pang muli ang ganito. Nakarating kay Ernesto ang nangyari. Imbis na magalit, natuwa pa ito. Mahusay ang ginawa mo, bata. Huwag kang mag-alala. Kagaya ng sinabi ko, walang makakaalam na mga nangyari. Wika ni Ernesto. Lubusan itong pinagkatiwalaan si Leroy sa lahat ng mga transaksyon hanggang sa lumipas ang mga taon. Sa palagay ko, handa ka na, Leroy. Nakita ko ang malaking pagbabago sa iyong pagkatao sa mga nakalipas na taon. Masasabi kong hindi ako nagkamali. Ngayon unti-unti na akong nililisan ng aking lakas. Gusto ko, ikaw ang magpatuloy ng aking nasimulan. Magpakilala kang masama sa mata ng kapwa mo tao. Ngunit gumawa ka ng kabutihan habang hindi sila nakatingin. Ito na ang pagkakataon mo para magdala ng pagbabago sa mundo. Wika ni Ernesto. Nang mga sandaling yun, nakaratay na ang matanda sa higaan. Hindi ito nagpakita sa totoong anyo dahil naroon ang ilan sa kanyang mga tauhang hindi nakakaalam ng totoong pagkatao. Huwag kang magsalita ng ganyan, amo.
Alam kong mahaba pa ang mga taong pagsasamahan natin. Kaya kumapit ka lang. Tugon ni Leroy. Hindi, Leroy. Mahina na ang katawan ko. At kagaya ng lahat ng nilikha, kailangan ko ding lisanin ng mundong ito. Ngunit hindi ako aalis nang walang iniiwang legasiya. Ikaw yun, iho. Naway ituloy mo ang aking simulain. Hanggang sa muling pagkikita, Leroy. Muling wika ng matanda. Bago ito tuluyang na maalam, naging malinaw naman sa lahat ng mga tauhan nito ang gustong mangyari ng matanda. Si Leroy ang nagpatuloy ng gawain. Pinangalagaan ng binata ang mga engkantong naninirahan sa mundo ng mga tao. Habang pinapanatili ang balanse at kaayusan. Hindi naging madali nung una. Ngunit kalaunan ay nakasanayan na din niya ito. Sa tulong ng ilang matataas na engkanto, nagawang panatilihin ng binata ang kaayusan. Sa paglipas ng mga taon, kinilala si Leroy bilang pinakamalupit na sindikato sa lugar. Tinugis pa ito ng kapulisan dahil sa napakadaming asunto mula sa mga taong hindi nauunawaan ang totoong pakay. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para maisakatuparan ng binata ang sinumpaang tungkulin sa nasirang amo. Nagtago si Leroy. Walang sino man ang nakahanap sa totoong kinaroroonan. Bagaman hindi na nagpapakita sa mga engkanto, patuloy pa din ang pananalig nila na hindi sila pinapabayaan ni Leroy. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.